Mga ka-sports, nagsimula na ang nakaraang linggo na parang bangungot para sa fans ng Gilas Pilipinas. Sunod-sunod ang pangamba, may mga agam-agam sa lineup at tila ba kulang ang pwersa natin para sa darating na window. Pero biglang boom, isang malaking good news ang pumutok. Una, maglaro si QMB at pangalawa, opisyal nang naklasify bilang local player sa FIBA si Michael Phillips. At hindi lang yan na naglabas na rin ng Final 12 ang New Zealand Tall Blacks at Australian Boomers. Anong ibig sabihin nito sa ating national team? Advantage ba ito o mas lalo tayong mahihirapan? Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga sports, FIBA local na si Michael Phillips. Ito na ang pinakamainit na balita ngayon. Matagal na nating naririnig na may posibilidad na maging local si Michael Phillips. Noon pa man may usap-usapan na nakakakuha raw siya ng Philippine passport bago mag-edad ng 16. Pero nang tanungin ang kanyang kapatid noon, hindi ito kinumpirma. Kaya marami ang nag-aalinlangan. Pero this time iba na. Sa bagong adjustment ng eligibility interpretation ng FIBA, tuluyan ang naklasify bilang local si Phillips. Ano ang mga factors sa kanyang reclassification? Unang-una ang length of stay. Dumating si Mike sa Pilipinas noong 17 years old pa lamang. Kung bibilangin ang residency niya bago pa maglaro sa UAAP, aabot na ito ng halos 7 taon. Pangalawa, ang kanyang UAAP participation. Ang paglalaro sa isang recognized local league tulad ng UAAP ay malaking factor sa residency at integration. Pangatlo, established residency. Hindi lang siya naglaro, nag-aral siya dito, tumira dito at nag-establish ng kanyang buhay. At lastly, ang kanyang Philippine passport. Bagamat walang official local media confirmation kung before 18 niyang nakuha ang passport, pero malinaw na kinilala ng FIBA ang kanyang eligibility bilang lokal. So ngayon mga sports, anong reaksyon mula sa ibang bansa? Agad itong nabalitaan sa China ha. Ayon sa mga reports doon, inisip nila na pwede nilang gamitin ang resident ni Phillips para sa kanilang mga foreign-born players na may Chinese heritage. Ang punto, hindi lang passport ang basihan, kundi residency at cultural integration. At dito, makikita ang edge ni Mike. Marunong mag-Tagalog, nag-embrace ng kultura, hindi lang basta field import, kundi tunay na nag-integrate sa Pilipinas. Deserve? Oo naman. Ano ang may tutulong niya sa Gilas? Kapag nakalaro si Phillips sa ilalim ni Team Cone, ang pinaka-asset niya ay isang elite perimeter defense, switchability, hustle pace, rebounding, energy guys rotation. Hindi siya kilala bilang outside sniper pero sa depensa, isa siyang certified game changer. Isipin mo to ha, kasama si Kai Soto, Junmar Fajardo, AJ Edu, QMB. At ngayon may versatile defender ka pa sa wing big hybrid position. Mas lalalim ang rotation, mas nagiging physical ang Gilas. So ngayon ano nga ba ang Final 12 ng New Zealand at Australia? Lumabas na. Habang tayo ay naghihintay sa Final 12 ng Gilas, nauna nang naglabas ng lineup ang dalawang powerhouse. Sa New Zealand Tall Blacks, pinamunuan ni Coach Flabel na halos intact ang kanilang lineup. Mga notable names sila Reuben Tirangi, Yanni Witzel, Tyrone Harrison, Jordan Ngatay, Sam Menenga. Wala sina Moavi King at Flynn Cameron. Pero huwag magpakampante. Physical, system-based discipline. Sa Australian Boomers naman ang kanilang Team B na lineup. Bagamat walang NBA stars pero delikado pa rin dahil nga ang kanilang key players ay sina Jack White, Nick Kay, Mitch Creek, Sam Froiling. Structured basketball, malakas execution, hindi basta-basta natitinag. Ang Gilas Final 12, sino kaya ang papasok? Wala pa ring official announcement as for now pero makikita natin sa mga post sa SBP na halatang-halata na kung sino ang kinuha nila. Mga possible core nila si Scotty Thompson, Chris Newsome, Justin Brownlee, Dwight Ramos, Kevin Cambao, Carl Tamayo. Ang kanilang frontline depth sila Junmar, Kai, AJ Edu at QMB. Salim na rin si Michael Phillips kung may i-invite at kung kay Kai, available siya. Posible rin sina Juan Gomez Diliano at Justin Baltasar. Ilang araw na lang bago ang window. Pressure kay Coach Team ko, nako sigurado. Mula sa kontrobersyal at malungkot na simula ng preparation, naging celebration ang ending. May QMB, may Kai, may Phillips na local. Hindi natin may papangako ang panalo laban sa New Zealand at Australia pero isang bagay ang sigurado. Hindi tayo basta-basta magpapatalo. Like, share, and subscribe at pahit ng bell para updated tayo pareho sa mundo ng basketball world. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball,
Habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!